Sa kasaysayan ng krimen sa mundo at sa pinakamadilim na bahagi ng kalikasan ng mga tao, nagkukubli ang mga kriminal na bumawi ng napakaraming buhay sa iba't ibang panahon. Bukod sa pagpatay at pagpapahirap sa mga tao, ilan sa mga ito ang tumawid sa linyang di dapat tawirin: ang pagkain ng karne ng tao. Ito ang 5 sa pinakamalalang serial killer na nasilayan ng mundo na niluto at kinain ng kanilang mga biktima. Simulan natin kay Joachim Kroll. Si Joachim Kroll ang pinaka-practical na serial killer sa listahan. Ang German serial killer na ito ay pumatay at kumain ng mga tao dahil mahal ang karne. Natakasan niya ang batas ng halos 20 taon bago siya maaresto. Nahuli lamang siya dahil bumara ang laman loob ng kanyang biktima at tinapon niya sa tubo ng kapitbahay. At nang tanungin siya kung ano ang bumara, ay sinabi niyang laman loob ng tao. Akala ng kanyang kapitbahay ay nagbibiro siya at natawa pa ito, pero nang tignan niya, ay nakakita siya ng maliliit na laman loob ng mga tao kaya tumawag siya ng pulis. 6 na lalaki ang inaresto at napagbintangan sa mga krimen ni Kroll bago siya mahuli at arestuhin. Nagasik siya ng lagim sa Germany mula taong 1955 hanggang 1976. Kilala siya sa tawag na Ruhr Cannibal. Lumaki siya sa krimen at kahirapan sa Germany. Kalaunan ay naging serial killer siya at nambiktima siya ng mga babae at bata sa lugar na kanyang kinalakihan. Umamin lang siyang kumakain siya ng tao noong nahuli siya. Natakasan niya ang batas sa loob ng halos 2 dekada sa pamamagitan ng pagpapalit ng katauhan at pagtira ng pansamantala sa mga paupahang bahay at mga hotel. Bukod pa dito, ay naging mahirap din siyang sundan at hanapin para sa mga pulis dahil sa paggamit ng public transportation at pagpunta niya sa mga probinsya at mga tagong lugar na hindi abot ng media. Magaling din siyang makihalubilo at gumawa ng kaibigan sa mga lugar na kanyang nililipatan. Ipinapresenta niya ang sarili niya bilang isang inosenteng matanda. Masusin niya ring inaral kung paano iwasan ng mga pulis dahil na rin sa kakulangan sa forensic noong panahong iyon at sa kakaunting ebidensyang iniwan niya ay naging posible ang pagtakbo sa batas sa tulong na rin ng iba pa niyang kakayahang magtago. Nang i-report siya ng kapitbahay niya dahil sa masangsang na amoy at bumarang laman loob ng tao sa tubo, ay nahuli siya at nasentensiyang makulong ng habang buhay. Dito na rin siya binawian ng buhay. Ang lalaking kumain ng tao dahil mahal ang karne na si Joachim Kroll ay namatay sa kulungan taong 1991 dahil sa heart attack. Sa interrogation, umamin si Kroll sa pagpatay ng hindi bababa sa 14 na tao pero kinasuhan lang siya sa 8 taong kanyang pinatay. Karamihan sa mga ito ay batang mga babae at mga dalaga. Bukod sa pagkain sa bangkay ng mga ito, ginagalaw niya rin ang katawan ng mga ito kahit patay na. Si Peter Bryan ay isang British serial killer na nakulong matapos siyang pumatay at kainin ang isang lalaki noong 2004. Isa si Peter Bryan sa mga nakakakilabot na serial killer ng 20th century. Kung ang ibang mamamatay tao ay nambibiktima ng mga bata upang madali nila itong mapatay, ang lalaking ito ay nambiktima ng mga taong may sakit sa pag-iisip at hindi kayang depensahan ng kanilang sarili. Niloloko niya ang mga ito para lumapit sa kanya at maabot ng kanyang mga kamay. Kinakain niya ang mga ito ng buhay. Ang pagkabata ni Peter Bryan ay punong-puno ng emotional trauma. Nakaranas siya ng physical at emotional abuse mula sa kanyang mga magulang. Bumulusok pababa ang mental health niya pagtungtong ng teenager at nahirapang mamuhay sa pang-araw-araw. Dahil dito, ay sumubok siya ng mga droga at nagkaroon ng interes sa pagkain ng laman ng tao. Ang una niyang biktima ay isang lalaking nakilala niya sa kalye ng London. Dito nagsimula ang mga nakakakilabot niyang mga aksyon na gumulantang sa mundo. Sa mga sunod na buwan ng taong 1996 ay paulit-ulit niya itong ginawa pero dahil sa tindi ng mga aksyon niya, gaya ng pagkain ng buhay sa kanyang biktima ay nakuha niya agad ang atensyon ng mga tao na naging dahilan ng kanyang pagka-aresto taong 1996. Sa trial ay nalamang nag-research pa siya kung paano lutuin ang laman ng tao. Bagamat nahatulan siyang makulong ng habang buhay, ay na-diagnose siyang may paranoid schizophrenia. Taong 2001, pinalaya siya at binigyan ng parole kahit hindi maayos ang kalagayan ng kanyang pag-iisip. Taong 2004, nagsagawa siya ng sunod-sunod at brutal na mga krimen. Pinatay niya ang sarili niyang kaibigang si Brian Cherry, isang lalaking 43 years old na. Pinukpok niya ito ng martilyo hanggang mamatay sa mismong bahay ni Cherry. Si Brian naman ay tinanggal ang utak ni Cherry at prinito ito sa butter. Ayon sa kanya, ay tatalino siya kapag kinain niya ang utak ng kanyang kaibigan. Taong 2005, si Peter Bryan ay nahatulang guilty sa 2 murder at nasentensyahang makulong habang buhay. Ang hukuman ay sinasabing napakadelikado niyang tao. Si Katherine Knight ay isang babae sa Australia na sobrang sumikat matapos gawin ang isa sa pinaka-nakakasakang krimen sa kasaysayan,
ang patayin at lutuin ng sarili niyang asawa at pagtatangkang ipakain ito sa dalawa niyang anak. Pinanganak noong October 24, 1955 sa Tenterfield, New South Wales, Australia. May hindi siya magandang pagkabata. Siya ay bunga ng isang kataksilan. Ang kanyang ina ay may asawa na at ang nakabuntis sa kanyang ina ay ibang lalaki na may sarili ring pamilya. Inabuso siya noong kabataan niya. Sa paaralan naman ay kilala siya bilang bully at kinakawawa ang mga batang mas maliit sa kanya. Sa paghinto niya sa pag-aaral ay nagtrabaho siya sa isang katayan ng hayop at mahal niya ang trabahong ito. Naglagay pa siya ng isang set ng kutsilyong pangkatay sa tabi ng kanyang kama dahil sa sobrang pagmamahal niya sa kanyang trabaho. Marami siyang naging asawa at karelasyon at nagtangka siyang patayin ang mga ito. February 2000, si Catherine ay pinatay ang asawa niyang si John Price sa kanilang bahay sa Aberdeen, New South Wales. Bago pa ito, pinagtangkaan niya na itong saksakin kaya't sinabi ng lalaki sa kanyang katrabaho na oras na hindi na siya magpakita, siya ay pinatay na ng baliw niyang asawa. 37 beses sinaksak ni Catherine ang kanyang asawa. Ginawa niya ito pagkatapos nilang gumawa ng pag-ibig sa kanilang kama habang tulog ang lalaki. Pagkatapos nito, ay binalatan niya ito at sinabit sa sabitan ng karne sa kanilang bahay. Tinanggal niya ang ulo nito, gaya ng ginagawa niya sa katayan, at niluto ang parte ng katawan nito. Sinahugan niya ito ng iba't ibang gulay. Nilagay niya ito sa 2 platong may pangalan. Balak niya sana itong ipakain sa 2 anak niyang lalaki. Hindi nakapasok ang lalaki sa trabaho kinabukasan, kaya't agad na nireport ng kanyang mga katrabaho ang insidente sa pulis. Pagdating ng mga pulis sa bahay, ay inaresto nila si Catherine na walang malay dahil uminom ito ng maraming pills pagkatapos magluto. Naabutan nila ang pira-pirasong katawan ng lalaki at ang nakahaing 2 plato ng ulam. Sa trial, umamin si Catherine na siya ay guilty pero hindi siya nagpakita ng pagsisisi sa kanyang ginawa. Ang hukuman ay sinabing ilagay sa kanyang papel na hindi na siya pwedeng pakawalan kailanman. Si Albert Fish ay kilala bilang isang cannibal at ayon sa mga report, ay niluto at kinain niya ang katawan ng mga batang biktima niya. Sa ilang mga kaso, ay niluto niya ang mga karne nito na parang isang normal na karne lang, kung saan hinaluan niya ito ng mga gulay o di naman kaya iprinito ito sa isang kawali. Kilala rin siya sa pagkain ng mga ito ng hilaw. Kilala rin si Albert Fish sa pangalan na Greyman, Werewolf of Wisteria at ang Brooklyn Vampire. Isa pa sa mga krimen niya ay ang pang-aabuso sa mga batang dinadakip niya. Lumaki siya sa isang bayolenteng kapaligiran. Nakaranas si Fish ng mapang-abusong kabataan at nakasaksi siya ng mga bagay na hindi dapat makita ng isang bata. Marami siyang criminal record kagaya ng pagnanakaw, fraud, at pagiging isang manyakis. Ganun pa man, ang pinakamalalang kaso ni Fish ay ang pagdukot, pagpapahirap at pagpatay sa mga bata. Sa mga taong 1924 hanggang 1932, pinaniniwalaang siya ay kumain at pumatay ng maraming bata. Karamihan sa mga ito ay lalaki. Ang mas pinipili niyang konteryahin ay ang mga African-American na mga bata dahil naniniwala siyang mas hindi ito hahanap kaysa sa puting mga bata. Ang pinakakilalang kaso ni Albert Fish ay ang pagpatay niya sa babaeng si Grace Budd, isang 10 years old na batang babae sa New York. 1928, nalaman ni Albert Fish na ang kapatid na lalaki ni Grace ay naghahanap ng trabaho. Ito sana ang target niya, kaya't pinuntahan niya ito sa kanilang bahay upang kausapin ang mga magulang nila. At sinabing naghahanap siya ng trabahador sa kanyang farm. Pero nang makita ni Fish ang babaeng si Grace Budd, ay nagbago ang kanyang interes. Sa katandaan niya at galing niyang magpanggap, ay nakuha niya ang tiwala ng mga magulang nito. At dahil na rin sa magtatrabaho para sa kanya ang kapatid na lalaki ni Grace, nakumbinsi niyang pasamahin ng batang si Grace sa kanya sa di umano'y birthday party ng kanyang pamangkin. Pero imbis na dalhin niya ito sa isang party, dinala niya ito sa isang abandonadong bahay kung saan niya ito sinakal hanggang mamatay. Nakahanda na ang mga gamit niya sa abandonadong bahay na iyon na para sana sa kapatid na lalaki ni Grace. Iniwa-hiwa niya ito sa maliliit na piraso at dinala niya sa mga kwarto. Niluto at kinain niya ito. Ayon sa kanya, 9 na araw bago niya naubos ang katawan ng bata. Bukod kay Grace Budd, ayon kay Albert Fish ay nasa 100 ang napatay niya sa iba't ibang state ng Amerika. Hindi rin nagtagal ay nahuli siya at pagkatapos ng mahabang investigasyon, 1936 ay nahatulan siyang guilty sa pagpatay kay Grace Budd at nasintensyahan ng kamatayan sa silya elektrika. Ang pinakahuli at marahil pinakamalala sa lahat ay si Karl Denke. Muli, isa na namang German serial killer. Kilala rin sa tawag na Forgotten Cannibal. Hindi lang siya basta pumatay at kumain, binenta niya pa ang karne ng kanyang mga biktima.
Kung akala mong sa urban legend walang maririnig ang mga ganitong kwento, ay nagkakamali ka. Pinanganak si Karl Denke noong February 11, 1860. Pumatay siya ng mga manlalakbay at mga taong walang bahay mula 1903 hanggang 1924. Pinanganak siya sa bahagi ng Poland na kilala sa tawag na Kingdom of Prussia noong mga panahong ito. Magsasaka ang kanyang pamilya. Pagtungtong niya ng 25 anyos, namatay ang kanyang ama at ang nakatatanda niyang kapatid ang nagmana ng kanilang lupain. Habang siya ay nakatanggap ng hating pera. Sinubukan niyang bumili ng sarili niyang lupain at magsaka subalit nalugmok ito. Binenta niya ang lupa kalaunan. Kilala rin siya sa tawag na Cannibal of Zimbiche, ang taong nag-chop-chop ng dose-dose ng tao sa loob ng 21 taon. Ang modus operandi ni Denke ay lokohin ng mga tao na tumuloy sa kanyang bahay sa anumang paraang kanyang maisip. Matapos niyang maakit ang mga manlalakbay at bisita sa kanyang bahay, pinapakain niya ito. Ang mga walang kamuang-muang niyang bisita ay inakalang purong kabaitan ang pinapakita sa kanila ni Denke, pero mali sila. Pagkatapos nito ay papatayin niya ang mga naloko niyang tao at itatago sa bodega ang katawan ng mga ito. Ilan sa mga ito ay kinakain niya, pero karamihan ay binenta niya rin sa mga tao upang magkaroon ng pambayad sa mga personal niyang gastusin. Tagumpay niyang naipagpatuloy ang modus niyang ito ng higit sa 20 taon. Wala ang kaalam-alam ang mga bumibili sa kanya na karne ng tao pala ang kinakain nila. Naiwasan niya ang suspisyon ng mga tao sa pamamagitan ng pag-iwas sa paggawa ng mga kapansin-pansing bagay at galanteng pagbabayad ng buwis. Nagawa niyang panindigan ng pagpapanggap na normal na tao at tindero ng karne ng maraming taon hanggang sa taong 1924 natapos ang tuloy-tuloy niyang pagbebenta ng karne ng tao. Nadiskubre siya ng isang police officer sa kanilang lugar. Ganun pa man, hindi na siya na-interview at nahatulan pa. Pagkatapos niyang maaresto, pinili niyang bawiin ang sarili niyang buhay sa kanyang selda kaysa madiskubre ng mga tao ang kasalanan ng kanyang ginawa at pagbayaran ng mga ito. Sa kasalukuyan, ay halos limot na ang lalaking ito dahil sa tagal ng panahong lumipas. Hindi sigurado ang bilang ng mga napatay ni Denke dahil hindi na siya naimbestigahan at binawi ang sarili niyang buhay. Mahaba ang tinagal ng kanyang mga pagpatay at sinong may alam kung ano pang ginawa niya sa mga panahong iyon.